Anong mga ganap ka to? Huwag muna yung mga personal lang. Hindi naman sobrang personal. So, Ano yung mga recently na ganap mo sa buhay? Kasi recently, ayun nga, sa akin, recently mga ganap ko is, since nga umalis ka na sabi ko lang umalis na si Shine sa Bacolod. Ang pinaka-ginawa namin is, nag-camping kami dyan sa May Rizal. Mga reason lang na ginawa. couple goals. Nag-camping lang, glamping lang, tapos picture-picture, relax, nature. Kasi, siyempre, pang-vent out din. Panglabas ng mga energy. Para lang, hindi kami puro dito sa usok. Iba rin talaga kapag ano eh. Pag nasa nature lang, bango. Anong iba? Iba nga. Ano mga ganap yun? Ganap ko, recently. Actually wala eh. As in, honestly, ngayon, ito lang yung ganap ko. As in, bukod yun sa work, ito, podcast, kaya talagang gusto ko talagang pumunta kasi willing talaga akong pumunta kasi kumbaga, syempre, patapos na kasi yung sabi ko lang, patapos na kasi yung isang tower. So, sunod-sunod yung mga events. So, talaga may mga times na OT ka talagang malalapit. Tapos, hanggang sa matapos mo rin ganyan. Minsan, pumapasok ka ng Sunday para matapos yung ano yung mga dapat matapos. Ganun talaga. So, kapag talagang dedikado ka talaga dun sa work mo talagang may ganun. Kasama ka sa skeletal force ng Sunday. Kasi kailangan Kasi ginamit din ako. Kasi magpapasok ka ng workers mo ng Sunday tapos wala mismo din yung staff na in charge. So, paano mo ma-implement yung works na dapat matapos kung hindi mo siya monitor? Schedule lagi yung kalaban din. Yes. So, yun yung mga ganap ko ng mga itong buong buwan, half ng March hanggang April. Kasi ito yung ganap ko. So, ito lang yung bago to sa itong mga nakarang mga work ko, ay mga ginawa ko. Kasi ito lang podcast. So, yun nga, maganda nga kasi nga, ito syempre bago. By next 2 weeks naman, may ganap kayo. May ganap? Next 2 weeks ba? Next 3 weeks? Next 3 weeks? Next 3 weeks. Next 3 weeks from May 4. Oo. May ganap ka. Yes. Parang ano ko ba to? Kumbaga yung reward mo sa sarili mo. Kasi kasi punta ako sa Music Festival sa Circuit Makati. Wow! Circuit Makati. Baka naman. Baka naman. So yun, wala lang. Parang kasi nagkayayaan. So, tinake ko na rin yung opportunity. O sabi ko, baka naman siguro kung dito to, wala na kami shot deadline. What if ganun? At saka first time ko lang din kasi umaten sa mga ganun. So, it's a good experience for me. Na may experience ko siya. Siyempre, share ko naman talaga yung magkakaroon. So, yun, mga kasama akong friends, mga office friends, punta kami doon. So, hopefully, maging maganda siya. Yan. Kasi kaya talaga pupunta doon dahil kay Cup of Joe. True. Ganda rin line-up eh. Si Cup of Joe. Si Cup of Joe. Actually, nung pakakita ko ng Cup of Joe, okay, sama ko. As in, Cup of Joe. Ngayon lang ba sila dadayo dito sa Manila? Usually sa Baguio sila, di ba? Ang alam ko, actually kasi, yun din, bilang sobrang totok din sa trabaho, so minsan lang yung expose ko sa social media. So, minsan na ako makapag-check ng mga ganyan. So, Cup of Joe ay nalaman ko nang dahil kay Joshua, dahil, yun nga, nag-inuman. Sa time na hindi ko siya pinatulog. Sa time na niya pinatulog, nag-inuman kami. So, sabi ko, out of context, hindi ko siya pinatulog. Nagpatugtog ako, sabi niya, Josh, try tayo OPM, ganyan. So, pinatugtog niya, sabi ko, there's parang, the next day, tinanong niya sa akin, Josh, ano yung pinatugtog? Josh, anong title nung kanta na yun? Ganon. Sabi, bakit? Yun, sinerge ko. Tapos yun, pinatugtog ko na siya dun sa staff house namin. Tulog pa yung mga katrabaho ko, pinatugtog ko na habang nag-BS. Akala ko alam mo na yun dati pa. Hindi pa pala. Hindi. So, ikaw talaga nag-introduce sa akin, Cup of Joe. So, kasi nag-explore ako ng OPM from... Baka naman. Nag-start ako kay Rob Daniel. Rob Daniel? Rob Daniel. Sino yun? Yung... Ano ka na yan? Ulap?
Isa sa'yo. Actually, Hindi rin. hindi rin. Kasi talagang ito lang siguro yung yung Adi. Si... oh, sila Adi napapakinggan ko sila. Zach Tagudlo. Yung mga start nila nun. Yung mga sinabaybayan ko. Kasi siguro sa sobra na lang siguro focus sa trabaho. Nawala ka na sa... So, nawala na talaga ako sa ganung yung mga anong tagit ko? Yung mga usong mga kanta ngayon, kung sino yung mga artist na dyan. Pero maganda rin kasi syempre nagugulat din ako. Sabi ko, dami na pala mga OPM artist na, di ba? Tapos ang gaganda ng mga kanta nila, relatable. Solid. Yeah. I think, Nag-transition na rin ako ng time ngayon sa OPM. kasi di ba, kung Bumalik ako sa Tanya Marco, which is so, isa pa yan, yung Tanya Marcova, di ba? Narinig ko lang yan sa pinsan ko. Hello ko yung John Lee. Special mention yung kita. Narinig ko lang sa kanya yan. Di ba sa kanya yung picture. Ganon. So, Disney. yun nga, Tanya Marcova, so yung pinatutog ulit ni George Santos. Sabi ko, iba na rin pala ngayon yung Iba na yung genre nila. Layo niya. Kasi talaga, ang ganda na relatable. Kasi kung ako tatanungin niyo kung ano yung mga datong genre, ang genre ko, halo-halo. Mark Carpio, Hiling. May OPM artist ako, may western artist ako, meron akong musical, meron akong Korean, K-pop. Kasi random, pag pinatugtog niyo yung playlist ko, tapos naka-shuffle, magugulat ka from ballad to pop to rock to musical to as in sobrang random. Tapos sabi ko, nung ito, pinatugtog na ni George, sabi ko, iba na, ang sa paano, may mga tugtog mo. Papatry pa kita ng iba kung mga pinapakinggan. See? Tapos ngayon pa, kung ako na mag-open, Bini. Di ba? Stan Bini. Stan Bini. Ganito ang Segway. Di ba? OPM. As in, ang galing lang. Di ba? Kasi deserve din naman nila yun. Napaka-deserve. Sobrang, sobrang consecutive nila sa ginagawa nila. As in, tinutuloy nila kahit wala nung time na wala masyadong nakapansin. Tinutuloy nila yung mga shows nila kahit nasa mall shows. Kahit wala masyadong nanonood. Yung mga time na 2021, wala talagang masyadong... Yun nga, yun yung maganda talaga yung perseverance. Wala masyadong viewers sila nun. Tapos biglang parang last 2 months ago, grabe na yung attention nila. Kaya lang naman din ako napadpad siya. Dahil? Naki-hears ako eh. Siyempre, kumalat sa social media. Na yung concert nila, Biniverse, na hindi ako nakakuha. Kasi late na ako naging fan. Yung Biniverse, sinabi, di ba, in-announce. Nalagdag daw sila ng 2 days na concert. So, 3-day concert siya. Next day nalalaman ko, sold out agad yung 2 hours. Ganun mabilis. So, nagtataka, ano meron? Ba't ganito sila kalakas? So, nakikita ko sa mga friends list natin, nag-share sila. Ang sama ng itsura mo, pero yung pinapakinggan mo yung Kasi actually, ang napakinggan ko lang yung mga kanta nila. At napapanood ko yung sa YouTube kasi nanonood ko yan, kapahinga ako. Nanood ako ng YouTube, ganyan. So, pinapanood ko yung mga nasa mainstream ko na mga artists, mga K-pop. It's si, kung ano update sa kanila, sa Twice, ganyan. So, syempre, pinapahinga ko rin yung SB19. So, P-pop group. So, yun, lumalabas sila, BGYO, ganyan. Tapos, nung first time ko siya mapakinggan, yung Pantropiko, parang na siyang ano yung kanta nung yung song ng Twice, yung sa beach? Alcohol free? Hindi. Yung dati. Shit, baka cancel ako dito, baka sabihin hindi ako once. Problema kasi hindi ko na gusto yung kanta yun. Sorry. Si Momo yung may hawak na nakuhol. Tapos nail. Basta yun, parang same vibe din. Ganyan. Sabi ko, goods. Tapos, yun. Tapos, trabaho na ulit. Tapos, nung pag-check ko na nung TikTok, wala na, kasi boom! Pantropiko. Dito mo na i-post yun. Tinatag ko na rito, no? Nakalat ko na. Kaya mo na patutugin mo Kaya ko lahat na... 3, 2, 1. Ano mo na yung sale natin. So, yun, parang good thing na na-appreciate. Sobrang na-appreciate sila ngayon. Sobrang ganda ng perseverance nila. Yes. So, 2020 na kasagsagan ng pandemic. Tapos nasabay ba yun lahat ng hardships. Tapos tuloy-tuloy pa rin sila
hanggang ngayon, na sumikat na sila. Grabe yung perseverance na doon. Tapos tipong ako, nagkagusto sa group. Okay lang. Kasi ito, yung una kong narinig sila, isa sa lamin. Pinaka-radio na kanta. Nahook agad ako. Tapos pinakinggan ko na agad lahat ng kanta. Tapos nanonood na rin ako lahat ng videos. Pinapanood ko na yung mga videos nila, mga nakaraang taon. So naalala ko, parang ganito yung feeling ko nung una ko na-witness ng Twice. Tipong pagkakinggan ko ng Twice, tatlo na kasi yung kanta ng Twice nung una ako naging fan. Yung, syempre yung UA, yung una nila. TT, tsaka Cheer Up. Baby. Yung tatlo lang yun, yung sikat nila nun. Kasi yung TT ata yung pinaka-reason nila nun. Wala akong ibang source ng papakinggan sa kanila. So doon ako sa mga vlog nila. Yes. O doon kasi talaga nakakapag-hook talaga ng Doon nagsisimula. ng fans. Tapos, ganyan din nangyayari sa akin sa Bini ngayon. So, pinakinggan ko yung mga sikat nila ngayon. Tapos, feel ko kulang. Nanonood na rin ako ng mga vlog nila dati sa Kumu, sa mga live nila. Doon na ako umabot. Tapos may bias na ako. Diba? So, sinong bias mo, Joshua? Doon tayo kay Bini Colette. Yes, no? Actually, ayoko munang sabihin yung bias kasi nagko-contemplate pa ako eh. Kasi ayoko munang palipat-lipat din ako. Nag-start ako kay Mika, tapos kay Maloy, tapos ngayon kay Colette. So yun yung mga pala na nadali. Mika, Maloy. So gusto ko munang i-check muna yung kasi gusto ko pag nagka-bias ako yun lang. Ganun. So may mga bias talaga ako, pero syempre. So parang ma-distinguish. Kasi Twice na yun. Sabi ko sa iyo, pag may kaagaw yan, ang ipagbardagulan. Sabi ko sa iyo, pag nakita ko yung mga tropa kong nakalive doon, boom! Sin. May ipagbardagulan to. Tagalin mo yung like sin mo dyan. So may kanya-kanyang mga kumbaga respeto. Respeto. Bias. Wala dapat magkakatulad sana. So kumbaga, yung sasabi ng mga tropa yun. So, nag-chat niya ako kay LD na magpa-podcast kami. Sinabi ko na agad sa akin, unahan na kita, topic natin Bini. May kutob kasi ako na nakikinig din siya. Nakikinig ako, pero sabi ko, Josh, tandaan mo muna, sabi ko, hindi pa ako masyadong nagpapalamon sa Bini dahil nga sa... Alam mo ka sa work eh. May work kasi talaga. As in talagang, iba talagang yung social media mo talaga, magiging hindi siya gano'n pag nag-work. So, ako kasi nagpalamon na ako sa social media. Then, tinanong niya ako anong bago sa buhay ko. Ito yung bago sa podcast. Ito yung bago. Bukod sa kumakain sa Paris doon sa Libertad, ito lang yung pinakabago. Yan yung sinabi ni Josh na sa mga topic natin being. Sabi ko, Josh, kung masyadong deep baka sabihin mag-ano tayo dito, masabihan tayo. Bandwagon din naman ako eh. Well, nag-start naman, kakastart ko lang naman din kasi. So, bandwagon talaga ako. Tanggap ko yun. So, ano lang tayo dyan? Stand muna tayo sa mga ganyan. Kilalanin. Bash niyo ako lang, pakialam. Let's go. Alam ko naman bandwagon ako. Pero feel ko tutuloy ko to. Katulad ng Twice. Deserve naman talaga. Tsaka susuportahan ko na nga sila. Maganda kung mas maaga ko kasi nalaman. Nagustuhan ko kasi yung kanta nilang I Feel Good tsaka Nanana. Kung nung era na yun, nalaman ko sila, pucha. Pinilit ko na sana makasecure ng ticket. Ang ticket. Oo. Bini Bruce. Baka naman yan. Yes. So, malay mo naman, mag-concert sila sa malalaking venue, di ba? Kaya ngayon, maliri kasi saan sila nag-concert? Alam ko sa isang maliit na event, maliit na lugar lang siguro. Kasi naano ko yun na... Kaya nga madami na nagalit. Sana sa Araneta na lang daw, ganyan. Mas malaki yung venue, para mas marami yung makakompetite. Pero kasi nakakagulat naman talaga. Ang galing lang din. By that time kasi, diba? In-expect ko rin wala rin masyado. Although marami na nag-share, I don't think. Sa bagay, bago na yung mga panahon niya yun. Tipong gagastos na talaga tao sa lahat. Twice nga, kakaguluhan pati pa kaya dyan sa girl group na nandito lang. Grabe na yung support niya. Saka deserve naman. Lalo na nga yung time na to, nag-support na tayo ng locals. Yes. Talagang na-appreciate na yung mga local artists natin ngayon. Saka yun nga, yun yung sinasabi ko sa'yo na parang yung mga OPM artists ngayon,
ano siya, so talagang relatable yung mga songs nila. Ganyan. Lalim. Ano na? Malalalim sa atin. Kasi talagang daman, hindi ko rin alam siguro, Josh. Kasi siguro, eto hindi ko na kung mag-make sense Kasi siguro, nandito na kasi tayo sa, Stage na may mga napagdaanan. Adulting life. Exo 3. Siguro. Kaya naging... Mid-20s na tayo So may mga napagdaanan na tayo. Boy, hindi Kahit pa paano. tayo mid-20s na. Nakalagpas na ako sa mid-20s. So yun, kaya siguro relatable. Ikaw yun. Hindi nga pala to. Ako yung bunso So relate, medyo nakaka-relate na tayo sa mga songs noon. Think siya, sabi mo, same year na naman tayo. Month lang palang Month lang pagitan natin. September pa lang. Stand up pa ako sa'yo. Basta kung dami regalo mo sa akin. Ibibigay na lang natin yan pag habang nagpo-podcast. Surprise niyo ako. Dapat lang. Kaya yun siguro, yun nga, naging relatable yung mga songs kasi na-experience Napagdaanan na natin. natin. Kasi kahit pa paano ilang years na rin yung experience natin. I doubt na kahit isa doon na wala akong experience. Ito, speaking of adulting, kasi in your existence, Josh, kumbaga, ano yung pinaka lesson learned mo sa buhay? From architecture to OPM artist to Psychological. psychological design. So, ano yung lesson learned mo? Para sa akin, enjoy mo bawat moment mo. Although, para sa akin, ako kasi nasa work ako na saktuhan lang yung pay. Pero ine-enjoy ko na yung sarili ko para makaraos. So, instead na mag-depress ako sa situation, gagawan ko siya ng paraan para ma-lessen. So, bawat moment, gagawa ko siya ng paraan na mag-enjoy ako. Isa to, kaysa sa scroll lang ako. Although wala namang masama, scroll lang. Para sa akin, gusto ko may ginagawa So, ito yung part na yun. At ine-enjoy ko siya. Ine-enjoy ko yung pag-edit, ine-enjoy ko yung pag-post, pag-upload, ine-enjoy ko yung feedback. Yung mga nagka-comment ganyan. Masaya para sa akin. Kaya yung mga kinoconsider ko rin. As much as possible, gagawin ko yung mga bagay kung saan masaya ako. Kung di ako masaya, titigilan. Yun yung maganda. Kasi kung trinay ko to, tas di ko nagustuhan, episode 1 pa lang, wala na. Saka ang natatandaan ko, tinanong kita, parang tinanong kita kung anong purpose mo, bakit Josh, ito yung podcast. Kasi ganun tinatanong ko muna kasi sila kung bago ko supportahan. Kasi baka ako pala lang, so tinanong ko siya, parang tama yung pagkakatanda ko. Parang, bakit na magka-podcast? Tapos, ang natatanda ko sinabi mo nun is, bukod sa ang pagka-podcast mo ay maging stress reliever mo. Pag na-stress ka, ang gusto ni Josh ay malaman yung story namin. Yun din. Masaya makipag-usap. Masaya malaman yung mga story ng mga tao. Kasi lahat ng mga bagay, hindi mo naman ma-experience sa mga yun. Malalaman mo yun through sa pag-uusap sa mga tao. Sabi ko talaga sa inyo, may learnings talaga pag ako yung Ayun yung sinasabi ko kanina, Josh, as an overthinker, pinaporsi ko kung ano yung magiging mga topic natin. Sabi ko, ito talaga magiging seryoso talaga ganun Tapos yun nga. Although loko ang tao sa labas. May utak naman ako, paano na ginagawa? Hindi kasi yun nga din sabi ko. Yung dalawang brain cells ko to. Kasi yun nga din sinasabi ko na, talaga, yung adulting talaga, may talaga siya, may impact talaga sa atin. So, may mga learnings talaga tayong may backlash siya sa atin. Nakakapagod ang buhay. So, yun. Ang tinanong ko kay Josh, ano yung lesson learned mo itong buhay mo. Sabi mo ay, pakasaya lang. Pakasaya lang. Kasi nakakapagod mabuhay. Nakaka-stress mabuhay. So, gawa mo ng paraan. Yung sa akin naman, medyo
medyo malapit lang din sa'yo. Mm. Kasi sa'yo kasi, di ba, na-enjoy mo lang ang buhay. Ang sa akin ay, dun ka sa mga taong na reciprocate yung energy na binibigay mo. True. Di ba? Lapit sila yung pagpatuloy mo makasama. Katulad kay Josh, di siya high maintenance friend. Kung ano yung kung yung binibigay kong kung ano yung binibigay ko na ano sa kanya, yun yung binabalik mo. Nakapantay. Ang hirap kasi na lahat sila ay maintain mo. Bibigyan mo sila ng pare-pares na energy. Tapos, ang babalik lang sa'yo, ito lang. Mauubos ka. So, yun nga, learn to choose people na para reciprocate yung kung ano yung kaya mong ibigay. Kasi, meron silang sinasabi na may mga ano kasi na unconditional chuchu, gano'n. Parang kasi sa akin, ang specified sa'yo. ang point of view ko kasi dyan, yun nga, depende rin kasi sa tao. Kasi darating yung time. Sa mundong nakakapagod, ang hirap na makahanap ng mga taong yung magiging kaya kang sabayan. Di lang sa relationship, family, kasi may family ka pa, may friends ka pa, may office works, may mga office mates mo pa, di ba? So, ang hirap na lahat sila bubuhusan mo ng energy. Tapos ang iba, kinukonsume lang. Hindi siya nababalik sa'yo. So, hindi siya healthy para sa part ko. So, kumbaga yun yung natutunan ko. Ngayon, so, kung hindi mo na ako pinapansin or cut na ako sa'yo, so be it. Kung ito naman kinausap ko at inano pa rin ako. Na-call out lang yan kanina. Sabi ko parang na-call out lang yan paglabas natin kanina. Parang sabi ko sa'yo, ito pinapangalagyan ako. Nung nakausap ka lang, ganyan. Kasi, okay, sabi, continue pa rin tayo, di ba? Parang ganun. Kasi ang hirap ngayon, nakakapagod ang work, nakakapagod ang society, nakakapagod ang mga silang buka sa ibang tao. Ang init pa, di ba? So, napaka-exhausting. So, parang learn to manage at i-budget yung energy mo para din sa mga taong deserve ng energy mo. Tama. So, yung mga taong sinasayang na kung ano yung kaya na ibigay, let them go. Let them be. Kung anong gusto mo ibigay. So, yun yung natutunan ko. Manage mo yung energy mo. Kasi ang ganito kasi, may mga experience ako na I'm giving energy to someone na hindi reciprocate. Pero iba na reciprocate. Pero less yung nabibigay ko. So, hindi nila deserve. So, may mga ganong instances So, ngayon, nilalaro mo na yung energy. Oo, kung sino yung nandiyan na reciprocate, kung anong binibigay ko, sa kanila ko binibigay. Kasi deserve mo na yun. So, yun na sa mga iba. So, yun. So, ito naman pinatay. kinat na pala. Chat lang. So, yun yung magandang. Kaya yung mga, alam niyo na, hindi ako nag-chat sa inyo. Hindi ako sa akin. Chat nyo muna. I-check nyo ako para i-chat ko. Kaya joke na. So, yun lang. Sana siya. Kasi nakakapagod talaga. Nakakapagod yun. Kasi talaga, iba na talaga ngayon. Nakaka-drain na masyado ngayon. Pag dumating ka sa ganitong estado ng no? Kasi kaya ngayon, gagawa ng paraan. Sabay. Makasabay dun sa sitwasyon. Yes. So talagang talagang depende talaga sa tao. Depende talaga sa tao kung sino yung kasama mo talaga dyan. Kung yung kasama mo ba, matutulungan ka para magtuloy-tuloy or nakakadrag siya sa'yo para hindi ka mo motivate to work. Ganun. So depende pa rin talaga yan. So yun yung natutunan ko. Pero yun naman i-explore yan in your own ways naman. So depende pa rin siya. So yun nga, ito, share namin para if ever, ay maging relatable naman din ito sa viewers. Diba? Si Basi, nandito pa, hindi sana. Hindi sana nakuha na yung perspective niya. Nakuha na yung perspective ni Basti. Diba? Share na namin kung yung perspective namin. Perspective namin. Share. Ang magkakasama kami sa Laguna Nuvali. So, Valley.
Ang alam ko, Napag-usapan pa namin yung Tagaytay eh. kasi na kaya. Palakasan loob eh. Akala namin kaya namin.